Para updated kayo mga kadayo, kahit wala kayo sa YouTube, ay maaari nyo ring i-follow ang Facebook page na Dayo Stories. Doon din po kami nagpo-post ng mga updates, bagong kwento at mga anunsyo para hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na kwentuhan. Kung okay lang po sa inyo, ay malaking tulong ang inyong follow at suporta. Maraming salamat mga kadayo. May mga lugar talagang akala mo wala ng buhay dahil matagal nang abandonado. Pero habang tumatagal ka roon, pakiramdam mo may mga bagay na ayaw umalis. Iyan po ang karanasang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Magandang araw Sir Bon, sa inyong mga kadayo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Ben. Hindi ko po tunay na pangalan. Taga Marinduque po. Naisipan kong sumulat dahil gusto kong maibahagi ang mga kababalaghang naranasan ko doon bilang gwardiya sa isang lumang sabungan. Noong dekada 90 ay isa akong security guard na na-assign sa isang abandonadong property sa isang probinsya. Hindi ko na lang babanggitin ang tunay na pangalan ng lugar dahil na rin sa pribadong impormasyon nito. Dati raw itong sikat na sabungan at ayon sa mga matatagal ng residente sa lugar ay dinarayo pa ito noon ng mga sabungero mula sa iba't ibang bayan. Tuwing may laban ay halos wala nang mapaglagyan ng mga tao sa dami ng nanonood at nagpupustahan. Pero nang ma-assign ako ron ay ibang-iba na ang itsura nito. Dahil matagal na itong sarado at pinabayaan, wasak-wasak na ang mga upuan. Ang dating matitibay na bakal ay puro kalawang na. Yung ibang bahagi ng bakod ay nakatagilid na. May mga bahagi rin ng gusali na unti-unti nang kinakain ng panahon. Ang dating arena ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng damo at mga ligaw na halaman na tumubo sa paligid. At ang dahilan kung bakit may gwardiya pa ring nakatalaga roon ay dahil madalas itong pasukin ng mga magnanakaw. Marami pa kasing natitirang bakal, tanso at iba pang materyales na pwedeng baklasin at ibenta Sir Bon. Kaya kahit abandonado na ang lugar ay kailangan pa rin itong bantayan. Unang gabi ko pa lang sa duty ay medyo kakaiba na agad ang pakiramdam ko. Hindi naman dahil sa multo o kung anuman. Pero tahimik lang talaga kasi ang lugar. Yung tipong maririnig mo ang tunog ng hangin habang humahampas sa mga damo. Kapag may nalalaglag na sanga ay dinig na dinig mo. Wala ring mga bagay na malapit kaya sobrang tahimik kapag gabi. Bandang 10:00 ng gabi ay nagsimula na akong mag-roving sa paligid. Bitbit ko ang flashlight at dahan-dahang nililibot ang buong property. Pagdating ko malapit sa dating arena ng sabungan, ay bigla akong napahinto dahil may narinig akong sigawan. Noong una ay inisip kong may mga taong nakapasok sa loob. Pero habang nakikinig ako, ay parang hindi simpleng usapan ang naririnig ko. Parang may mga sabong na nagaganap. May mga taong nagtatawanan. May mga nagsisigawan. May mga nag-aaway. At may mga boses na tila nagpupustahan. Malinaw na malinaw kong naririnig ang ilan sa kanila. May sumisigaw ng lugis. May isa namang sumasagot. May isang sumisigaw na lamang. At maya-maya ay may isa pang bumoses na dagdagan mo pa. Doon ako nanlamig Sir Bon. Hindi dahil natakot agad ako, kundi dahil sobrang linaw ng mga boses. Parang may daan-daang taong nagsisiksikan sa loob ng arena. At parang may totoong laban na nangyayari sa harap nila. Agad kong tinutukan ng ilaw ang paligid.
at sinilip ko ang dating pasukan. Tinignan ko ang mga bahagi ng arena at naglakad pa ako ng ilang metro para makita kung saan ang gagaling ang mga boses. Pero wala akong nakitang tao. Walang sasakyan, walang ilaw, at walang kahit anong palatandaan na may tao roon. Ang nakikita ko lang ay mga sirang upuan, kalawangin na bakal, at matataas na damong hinihipan ng hangin. Pero patuloy pa rin ang mga sigawan. Ilang segundo pa akong nakatayo roon habang pilit inuunawa ang naririnig ko. Pagkatapos ay bigla na lang nawala ang lahat. Isang iglap lang na parang may pumindot ng stop. Nawala ang tawanan, nawala ang sigawan, at nawala ang lahat ng ingay. Bumalik ang sobrang katahimikan ng lugar. At doon nagsimulang mabahala ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng unang gabing yon ay sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka may paliwanag lang ang lahat. Na baka may mga tambay na pumasok sa loob. At baka may mga lasing na dumaan. O baka naman may mga magnanakaw na nagkukwentuhan sa may arena. Pero habang lumilipas sa mga araw ay lalo kong napansin na may kakaiba talaga sa lugar na yon. Halos gabi-gabi kong naririnig ang mga sigawan. Hindi naman palagi sa parehong oras. Minsan 10:00, minsan hating gabi. At minsan naman madaling araw. Pero pare-pareho ang tunog. Na parang may sabong na nangyayari. May mga sumisigaw. May mga nagtatawanan. May mga nagtatalo tungkol sa pusta. At kung minsan ay parang may nagkakagulo pa. Kapag tinutuntun ko naman kung saan ang gagaling ang mga boses, ay wala akong nakikitang tao. Na para bang hangin lang ang pinanggagalingan ng lahat ng yon. Dahil doon ay naging mas alerto ako sa bawat duty. Mas madalas akong mag-roving. At mas madalas kong silipin ang iba't ibang bahagi ng property. Pero habang tumatagal ako roon ay mas marami akong napapansin na hindi normal. May mga gabi na may naririnig akong yabag serbon. Na parang may mga taong naglalakad sa arena. Mabibigat na hakbang. At parang paikot-ikot lang sila sa gitna ng dating sabungan. Kapag tinututukan ko ng flashlight ang direksyon ng tunog, ay wala naman akong nakikita, Sir Bon. At bigla na lang tumitigil ang mga yabag. May mga pagkakataon din na may nasisilip akong parang tao sa malayo. At karaniwan itong nakatayo sa gitna ng arena. Hindi gumagalaw at hindi rin lumalapit. Madilim kaya hindi ko makita ng maayos ang muka. Pero sigurado kong may nakatayo roon. Sa tuwing lalapitan ko naman ay saka ito nawawala. At minsan isang kislap lang ng ilaw ko ay wala na agad. Na parang hindi talaga tao. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unti na akong kinakabahan tuwing papasok sa trabaho. Hindi ko man aminin noon ay may takot na akong nararamdaman. Lalo na kapag ako lang mag-isa sa buong property. Isang madaling araw ay may nangyari na hindi ko talaga makalimutan. Bandang 3:00 yata yon. At nasa likod ako ng lumang gusali. Nagsasagawa ng roving. Ang tahimik ng paligid. At wala akong naririnig kundi hangin at mga kuliglig. Bigla na lang may umalingaw-ngaw na malakas na putok at napahinto ako agad. Akala ko nung una ay may nagpaputok lang ng baril sa malayo. Pero sinundan agad ito ng isa pang putok. Pagkatapos ay isa pa at naulit pa. Sunod-sunod na parang may binabaril. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 6 na putok.
na parang bawat putok ay nanggagaling mismo sa loob ng property. Napahigpit ang hawak ko sa flashlight at hindi ako agad makagalaw. Pakiramdam ko ay nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakikinig. Pagkatapos ng pang-anim na putok ay may narinig akong sigaw. Sigaw ng isang lalaki. Malakas at puno ng takot at sakit na parang humihingi ng tulong at parang may nangyaring masama. Pagkatapos nun ay biglang tumahimik ang paligid. Wala nang putok, wala nang sigaw, at wala nang kahit ano, na para bang walang nangyari. Inabukasan ay agad kong ikinuwento ang lahat sa supervisor namin. At akala ko ay magugulat siya sa mga narinig ko. Pero iba ang naging reaksyon niya. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay tumangulang siya na parang hindi na bago sa kanya ang kwento. At parang matagal na niyang alam ang mga nangyayari sa lumang sabungan. At doon ako lalong kinabahan. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hindi lang ako ang nakaranas ng mga bagay na yun. Ilang araw ang lumipas matapos kong maranasan ang mga putok ng baril at sigaw na yun. Ay di na rin nawala sa isip ko ang naging reaksyon ng supervisor namin. Sa halip na magulat ay parang normal lang sa kanya ang mga ikinuwento ko. Na para bang matagal na niyang alam na may kakaiba talagang nangyayari sa lumang sabungan. Dahil doon ay lalo kong naging mausisa. At gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kasaysayan ng lugar na yon. Isang gabi ay dumating ang kapalitan ko sa duty. Matanda na siya kumpara sa akin. At halatang matagal na rin sa pagiging gwardya. Habang nagpapahinga kami sa guardhouse, ay naglakas loob akong magtanong tungkol sa sabungan. Noong una ay parang nagdalawang isip pa siyang sumagot. Ang tahimik muna niya habang humihigop ng kape. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng arena. Doon niya ay kinuwento ang isang pangyayaring matagal nang pinag-uusapan sa lugar. Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas ay may madugong insidenteng nangyari sa loob ng sabungan. 7 sabungero ang namatay sa isang gabi. 6 sa kanila ang binaril. At ang ika-7 naman ay pinugutan umano ng ulo. Napatigil ako sa narinig ko. Akala ko nung una ay chismis lang o gawa-gawang kwento para takutin ang mga bagong bantay. Pero seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. Ayon sa mga usap-usapan noon ay may malaking pustahan na naganap sa sabungan. Napakaraming pera ang nakataya. May mga nanalo, may mga natalo. At may mga taong hindi umano nagbayad ng kanilang pagkakautang. Habang lumalaki ang halaga ng perang pinag-uusapan, ay lalo ring lumalala ang alitan ng mga sangkot. Hanggang sa isang gabi, ay nauwi raw ito sa karahasan. Pinasok umano ng mga armadong lalaki ang lugar. At walang halos nakapaghanda sa nangyari. Sa loob lamang ng ilang minuto, ay 7 buhay ang nawala. 6 ang tinamaan ng bala. Samantalang ang isa naman ay pinatay sa mas malupit na paraan. Mula noon ay nagsimula na raw ang mga kwentong kababalaghan sa lumang sabungan. May mga residente raw na nakakadinig ng sigawan kahit matagal nang sarado ang lugar. At may ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga taong naglalakad sa arena kahit wala namang tao ron. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang sinabi niya tungkol sa mga gwardyang nauna sa akin. Hindi raw ako ang unang nakaranas ng mga bagay na yon. Marami na raw ang na-assign sa property sa loob ng mga nakaraang taon. Pero kakaunti lamang ang tumatagal. May ilan na bigla na lang nagkakasakit.
May ilan na halos araw-araw nilalagnat. At may iba naman na kusang nagre-resign kahit kailangan nila ng trabaho. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan, ay iisa lang ang sagot nila. Pare-pareho raw ang kanilang kwento. Lahat sila ay may naririnig na mga sigawan, mga pustahan at mga yabag, at mga boses ng mga taong parang nanonood ng sabong. Kahit matagal nang abandonado ang lugar, kahit wala ng laban, at kahit wala ng tao sa loob ng arena. Habang nakikinig ako sa kanya noon, gabing yon, ay hindi ko maiwasang mapatingin sa madilim na direksyon ng lumang sabungan. At sa unang pagkakataon, mula nang maasay na ko roon, ay nagsimula akong isipin na baka may katotohanan nga ang lahat ng aking nararanasan. Makalipas ang ilang linggo ay mas lalo pang lumala ang mga nararanasan ko sa lumang sabungan. Kung nung una ay mga boses at yabag lang ang naririnig ko, alaunan ay parang may iba nang gustong magpakita sa akin. Dumating sa punto na ayaw ko nang mag-duty ng mag-isa. Sa tuwing sasapit ang gabi ay may kabanagad akong nararamdaman na parang may masamang mangyayari anumang oras. Isang gabi, habang nagro-robing ako sa likod ng dating arena, ay may napansin akong kakaiba sa gitna ng mataas na damo na parang may taong nakatayo. Sa una ay akala ko'y magnanakaw lang. Karaniwan na kasi yung dahilan kung bakit kami nagpapatrolya sa lugar. Kaya agad kong itinutok ang flashlight sa direksyon nito. At doon ako tuluyang nanigas. Malinaw kong nakita ang katawan ng isang lalaki. Nakatayo lang siya sa gitna ng damuhan. Pero may isang bagay na mali. Wala siyang ulo. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko ay bumigat ang buong katawan ko. Pinilit kong ikurap ang mga mata ko dahil baka mali lang ang nakikita ko. Pero nang muli kong tignan ay naroon pa rin siya. Tahimik lang siyang nakatayo at hindi gumagalaw, na parang nagpapapansin lang. Ilang segundo kaming ganoon. Ako na nakatitig sa kanya at siya na nakatayo lang sa gitna ng dilim. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa arena. Kasabay noon ang isang bagay na matagal ko nang naririnig. Biglang bumalik ang malalakas na sigawan na parang may totoong sabong na naman sa loob. May mga taong sumisigaw ng pusta. May nagtatawanan, may nag-aaway. At may mga boses na tila sobrang saya habang nanonood ng laban. Parang isang malaking sabungan na puno ng tao. Pero alam kong wala namang kahit sino sa lugar. Habang naglalakad ang nilalang ay saka ko napansin ang isa pang nakakatakot na bagay. May hawak siya sa kanyang kanang kamay. Noong una hindi ko maaninag. Pero nang mas tumama ang ilaw ng flashlight ko, ay nakita kong tila ulo yun ng tao. At mukhang duguan pa. Pakiramdam ko ay biglang nawala ang lakas ng mga tuhod ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. At nang sandaling yon, ay huminto ang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong humarap sa direksyon ko. Kahit wala itong ulo. Pakiramdam ko ay diretsyong-diretso ang tingin nito sa akin. Na parang alam niyang naroon ako. At parang matagal na niya akong pinagmamasdan. Bigla akong nahilo. At umikot ang paningin ko. Parang may humihila sa lakas ko palabas ng katawan. At pagkatapos noon ay wala na akong maalala. Nang magbulat ako ng mata, ay nasa guardhouse na ako at nakaupo sa lumang silya. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik doon at hindi ko rin maalala kung gaano katagal akong nawala ng malay. Mula noong gabing yun, ay halos araw-araw na akong nilalagnat. Madalas din akong bangungutin.
Hindi na rin ako makatulog ng maayos. At ang pinaka nakakatakot, kahit nasa bahay na ako at malayo sa lumang sabungan, ay naririnig ko pa rin minsan ang mga sigawan ng mga sabungero na parang may laban na hindi matapos-tapos. Hindi ko na talaga kinaya ang mga nararanasan ko, kaya kahit 2 buwan pa lamang ako sa trabaho ay nagpasya na akong magbitiw. Unti-unti na kasi akong namayat kahit maayos naman ang pagkain ko. Madalas din akong nilalagnat at parang laging mabigat ang pakiramdam ko. Kahit nasa bahay ako ay hindi nawawala ang kaba ko. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin o may nakamasid mula sa malayo. Dumating sa punto na natatakot na akong matulog dahil baka muli kong marinig ang mga sigawan na ilang linggo nang gumugulo sa isip ko. Kaya nagdesisyon akong mag-submit ng resignation. Nang sabihin ko yon sa supervisor namin ay hindi na siya nagtanong pa. Kasi parang alam na niya ng matagal ang magiging desisyon ko. Sinabi niya na hindi raw ako ang unang gwardyang umalis sa lumang sabungan. Marami na raw ang sumubok magbantay doon sa nakalipas na mga taon. Pero halos wala raw tumatagal. Mailan na nagkasakit. Mailan na hindi na bumalik matapos ang ilang linggong duty. May iba pang hindi man lang umabot ng 1 buwan. At sa huling araw ko sa trabaho ay ginawa ko ang huling robing sa paligid ng property. Tahimik ang gabi noon. Pero bago ko tuluyang umalis ay muli kong narinig ang pamilyar na mga sigawan mula sa loob ng arena. Pareho pa rin ang mga boses, ang mga sigaw ng pustahan at ang ingay na para bang may nagaganap na sabong. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na ako lumingon. Hindi ko na sinubukang alamin kung ano ang nasa loob. Diretso akong naglakad palabas ng property at hindi na ako muling bumalik. Hanggang ngayon, ayon sa mga taong nakatira malapit doon, ay nakatayo pa rin ang lumang sabungan. Kalawangin pa rin ang mga bakal at natabunan na ng damo ang maraming bahagi nito. Pero tuwing gabi raw ay may mga pagkakataong maririnig pa rin ang mga sigawan ng mga sabungero na parang may laban na nagpapatuloy at parang may mga kaluluwang hindi pa rin nakakaalis sa lugar na yon. Maraming salamat po Sir Bon sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan. Isa lang po ang natutunan ko rito, na hindi lahat ng lugar na tahimik ay wala ng kwento. Minsan, may mga pangyayaring nag-iiwan ng bakas na hindi basta nawawala. Kaya mahalagang mag-ingat at huwag basta baliwalain ang mga babala ng nakaraan. Maraming salamat sa iyo, Ben, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Minsan, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero mahalagang unahin pa rin natin ang ating kalusugan at kapayapaan ng isip. At sa inyong lahat na nakikinig, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kadayo.